Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong share sa inyo na tips sa mga balak mag negosyo. Tandaan natin na lahat tayo ay merong mga pangarap sa buhay. So yung mga pangarap natin sa buhay, yung magkaroon ng malusog na pangangatawan, good health, good education, house and lot, cars, savings, time freedom, help, at get out of debt. Yun po yun ang mga pangarap natin sa buhay. Kaya yung mga pangarap na to, kung hindi pa natin nakukuha hanggang ngayon, simple lang. Para makuha yung mga gusto natin, gumawa ng paraan para may pambili. Kasi ang pangarap, hindi naman kailangan sobrang yaman mo para mabili mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi ang tao, may mga pangarap naman na simple na kaya natin i-afford. Pag gustuhin talaga natin. Kasi kung gusto naman talaga, may paraan. As long as kaya naman sa budget mo, bakit hindi pwede? So, ang topic ko ngayon is about tips sa balak mag negosyo. So, number one, ano bang kailangan natin malaman pagdating sa negosyo? So, palagi nating isipin na darating ang point sa buhay natin na kahit gaano pa tayo kasipag sa trabaho, kahit gaano pa tayo ka-motivated, kahit gaano pa tayo committed sa trabaho, darating ang time talaga na mapaisip tayo kung talagang habang buhay na ba talaga dito na tayo sa trabaho hanggang pagtanda. So, kung yun ang nasa isip mo, tandaan natin na at the age of 40, pag ikaw magsawa ka sa trabaho, anong negosyo na pwede mong pasukin pagdating sa edad ng 40 years old hanggang umidad ka ng 60 years old? So, sa 20 years na yon, anong pwedeng negosyo na pwede mong pagsukin pagdating ng panahon? So, ngayon, yung topic or tips na ibibigay ko sa inyo, ano ba yung mga kailangan kung gusto mo mag negosyo? Number one, importante yung meron kang main idea kung ano yung negosyo na pwede mong i-put up pag ikaw ay balak mag negosyo. So importante talaga kung meron kang trabaho, pagdating sa trabaho, kung may mga trabaho na pwede makatulong sa iyo para madagdagan yung knowledge mo, lalong lalo na pag ikaw ay kusinero o ikaw ay nasa mga hospitality industry o anumang opportunity na pwede makatulong sa iyo pagdating ng panahon para madagdagan yung knowledge mo, pagsawaan mo yung idea. Kasi darating ang time, pag meron ka ng idea, darating ang time, pwede mo siyang gawing puhunan to become better. At matuto ka kung ano yung mga menu, halimbawa kung kusinero ka, matuto ka at gagawin mo siya ng actual pagdating ng panahon kung ikaw ay magbalak mag negosyo. So importante yung meron kang main idea. So pangalawa, importante yung kapital. So ang kapital, merong negosyo na maliit ng puhunan pero maliit lang din yung kapital. Meron ding negosyo na malaki yung kita pero napakalaki yung puhunan. So pwede ka mag sari-sari store. So yung 10,000 to 15,000 sari-sari store, kulang pa yan. Kasi magtatayo ka pa ng pwesto, magbayad ka pa ng year's permit, meron pa mga clearance, so ang dami mong iisipin talaga. Meron ding franchising business. Malaki yung kita pero napakalaki yung investment na gagawin mo. So, McDo, Jollibee, Mang Inasal o etc. Yung iba dyan, mahigit 30 million yung franchise. Grabe. At pangatlo, merong negosyo na pwede mong pasukin, yung network marketing industry. Pero depende na sa atin kung talaga kung anong negosyo na pwede nating pasukin pagdating ng panahon. Ang importante lang, meron tayong main idea, capital, at saka location. Napaka-importante na merong location na maayos yung negosyo mo. Kasi halimbawa, nagnegosyo ka, nasa mga hindi masyadong mataong lugar o kunti lang yung tao sa community na yan, so talagang maliit lang talaga yung posible mong kitain. Unlike pag doon ka magninegosyo sa mga mataong lugar, sa eskwelahan, sa mga malapit sa malls, sa palengke, banda.
o ano man yung nasa labas na maraming tao, maraming dumadaan na tao, yun yung magandang negosyo. At importante rin, pag nagninegosyo talaga, importante pa rin yung quality ng products at quality ng pagluluto halimbawa. So importante yon. At at the same time, importante rin dapat na meron tayong entrepreneurial skills. Napaka-importante yung entrepreneurial skills. At importante rin na dapat merong manpower. Lalong-lalo na pag yung negosyo mo malaki na, importante talaga na meron kang manpower. Pero pag kunti pa lang yung tinda mo, kaya mo pang gampanan ng maayos, hanggat kaya mo pa na ikaw lang mag-isa o dalawa kayo ng partner mo, kung may asawa ka, eh okay lang din yun at paano is makakatipid ka kasi wala ka pang sinisweldohan na tao at hindi pa masyadong malaki yung kita. Pero pag lumawak na yung negosyo mo, importante talaga yung manpower. Kasi para mas ma-leverage mo yung time. Kasi importante sa negosyo dapat, yun yung negosyo na maganda, yung tinatawag na merong sistema na law of leverage. So ano ba yung law of leverage? Ito po yung sistema na ginagamit ng mga mayayamang negosyante sa buong Pilipinas pati na sa buong mundo. So, law of leverage is na ability to multiply your time through others. So, importante na dapat is meron tayong idea talaga sa anumang negosyo na tatahakin natin. At maganda, pag may negosyo na maganda na pwede kang kumita ng malaki at meron pang libreng training, meron pang mag-guide sa'yo, meron pang mag-mentor sa'yo, try to open mind, baka yung opportunity na yon ay yun na yung opportunity na makatulong sa atin na pwede matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi importante talaga na meron tayong goal sa buhay na darating ang time na dapat talaga meron tayong sariling business. Kasi kahit gaano pa tayo kasipag sa trabaho, kahit hanggang pagtanda natin, pag tayo ay nabilong sa rank and files, talagang hirap po talaga umasenso. 10,000, 15,000 to 20,000, talagang hirap po talaga umasenso. Nakadesign lang po talaga yung income na yan for survival lang talaga. Pero pag pangarap mo sa buhay na makapag-travel ka na sa ibang lugar, makabili ka ng gusto mong bilhin ng mga sakyan ba o halimbawa, eh talagang nasa business talaga. Pero tandaan, life is a matter of choice. Kung hindi mo choice yung buhay, palitan mo lang. Kaya importante, kung gusto mo talaga, lumabas ka sa comfort zone mo kung talagang ayaw mo na magtrabaho. Pero pag hindi ka pa sure kasi gusto mo pa kumita ng pera, gusto mo pa mag-ipon, hindi huwag ka pang umalis sa trabaho. Kasi destiny is not a matter of chance, but rather a matter of choice. So meron tayong choice pumili kung ano yung gusto nating tatahakin pagdating ng panahon. Kaya ang desisyon nakasalalay pa rin sa kamay mo. Wala po sa ibang tao. Ikaw po yung mag-decide kung ano yung gusto mong opportunity na gagawin pagdating ng panahon. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you.